day everyone! We are the first year students from Bachelor of Secondary Education major in Mathematics. Ngayon, kami ay magbibigay ng isang halimbawa o senaryo na nagpapakita ng theory ni John Lay, which is the situated learning. So, ano nga ba ang situated learning ayon kay John Lay? Ayon sa teorya ni John Lay, natututo ang isang individual hindi lang dahil sa libro o lecture, kundi sa aktwal na karanasan o sitwasyon. Tinatawag din niya itong legitimate peripheral participation kung saan natututo ang mga baguhan sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain na kasama ang mga mas bihasan. Ibig sabihin, lahat ng estudyante kahit may iba't ibang pangangailangan o kakayahan ay maaaring matuto kung kasama sila sa tunay o aktwal na gawain. Sa teoryang ito, mahalaga ang kolaborasyon, aktwal na karanasan at pakikilahok sa lahat. Kaya ngayon, aming ipapakita ang isang inclusive activity sa pamamagitan ng mini palengke. So class, di ba last time na pag-usapan natin na magkakaroon kayo ng isang activity na nagpapakita ng theory ni John Lay. Last bukas, magkakaroon tayo ng isang activity na nagpapakita ng theory ni John Lay, which is the situated learning. So, gagawa kayo ng role play or scenario yung may palengke. So, gusto nyo ba na ako na lang mag-assign sa inyo ng role nyo kung anong gusto nyo? Kasi meron dun yung tendera, mamimili, taga-compute, tapos yung taga-lista. So, anong gusto nyo? Kayo na ba mamimili or ako na mag-assign sa inyo? Kami na. O, kayo na. So, kailangan magdala kayo ng mga props or costumes nyo para mas magandang tignan. Nakapag-dala ba kayo ng mga gagamitin nyo para sa roleplay na yun? Yes, ma'am. So, pakilabas nga, pwede nyo tignan. Yan. Yan. So, pwede nyo yan gamitin sa pag-set up ng mini palengke nyo. So, doon nyo i-apply yung situated learning. So, kayo nang bahalang magayos at mamaya ipapakita nyo yung theory ni John Lay na situated learning. So, okay, mag-prepare na kayo. 1 hour later. Pabili po ako ng isang Argentina and Brazil. Tapos, isang fresh cappuccino po. 4 na pencil. 4 na pencil. Sir. Ano pa? 3 birch tree po. Ang sakto, tatatlo na lang po. Saka, 2 pong pansit canton. Ay, wala kaming cotton be. Ay, hindi po canton po, hindi po cotton. Kanton. Apo. Kanton. Sorry kasi hindi ko masyadong manilang po. Saka, isa pong asukal, then isa pong hansel. Meron ba? Meron pa. Tapos, isa pa pong hansel. Saka, isang homey noodles, saka isang sabon po. Erika, Nilen, hindi nga kayo dito. Tulungan niyo ako. Basta mga pinili niya. Itong Piscatong na 40. Tapos, ano to? Argentina, 30. Tapos, asukal, 25. Dalawang, pansit canton, 17 isa. Tapos, isang noodles, 11. Tapos, Magkano na yung sa pansit canton? 17 isa. 17. Tapos, 11. Tapos sa sabon, 35. Tapos 4 na pincel, 11 isa. Tapos 3 veg tray, 11 din. Tapos isang hansel, 8 lang po.
Paki-compute naman. Ilagay mo ang mga sagot sa worksheet mo dito. 40 plus 30 plus 35 plus 34 plus 11 na uni plus 35 plus 44 plus 33 plus 8 yung Hansel. 8 ba yung Hansel? Oo. Ito na yung total. Ate, magkano po lahat na nabili ko po? 260 lahat din. Ito po yung bayad. Pera mo lang, bibigyan kita ng Bale, 260 lahat ng mabili mo, so bibigyan kita ng pinagod na yan. Ay, 280. I mean, tapos 300, 400, 500. Bale, Bale, ang sukli mo pala 240. Sige po. Maraming salamat po. Salamat. Sa pamamagitan ng Menopalengke activity, na ipapakita natin na ang math ay hindi lang abstract numbers, kundi bahagi ng totoong buhay. Sa ganitong activity, nakatutulong ito para maging mas engaging at relatable ang math sa lahat ng learners. Makikita rin natin na inclusive ito dahil pwedeng i-adjust ang activity ayon sa pangangailangan ng mga estudyante. Halimbawa, magbigay ng mga real-life situation examples para mas madaling maintindihan ng mga estudyante ang mga topic sa math. Bilang mga future math teachers, responsibilidad natin na gawing inclusive ang ating pagtuturo. Ang mga gawain tulad nito ay hindi lang nagtuturo ng computation, kundi nagtataguyod din ng kolaborasyon, respeto at pakikipag-ugnayan. Sa teorya ni John Lee, mahalaga ang learning as participation in community. Dito, lahat ng estudyante ay may papel, tulad ng tendera, mamimili, at taga-unsip. Ibig sabihin, lahat ay may ambag at natututo sa pamamagitan ng aktwal na karanasan. At iyan ang situated learning theory ni John Leaf. Sa aksyon, isang konkretong paraan upang maging inclusive at makabuluhan ng pag-aaral ng math. Mga estudyante ay... Sa teoryang ito, mahalaga ang kolaborasyon ay opak... ay maaaring matuto kung sila ay kasama ng theory ni John Leaf, which is the Pamagitan ng pakikilahok sa mga gawain na